Andito kayo ngayon because I'm sure you are already aware dun sa bagong visa ng Australia para sa mga Pilipinos. Yung tinatawag nilang work and holiday visa. That visa allows Filipino to go on holiday for 12 months at mag-work at the same time. Kung naaalala nyo dun sa mga nakapanood, nag-post ako ng details about dun sa visa na yun last September. And sa mga hindi pa nakakanood, isi-share ko na lang yung link sa description box below. So doon yung mapapanood yung detail ng visa, kung ano yung mga requirements for Filipinos. Dahil sa daming tanong, I've decided to pick the top 5 questions. Yung mga usual na tanong, kailangan ba ng show money dyan? Pag nag-apply ba ako ng visa, kailangan ko ba mag-IELTS? And so on and so forth. So right now, pag-uusapan natin yung frequently asked questions. Since nung pinost ko yun ng September, which is September 2023 din, nagpirmahan ang Prime Minister ng Australia at si President BBM regarding dun sa visa na yon, and it will take effect on 2024. Kaya ngayon pa lang, mas mainam na maging aware na kayo dun sa requirements at kung ano-ano pa para mapaghandaan nyo. Pag nagsimula nang maging open para sa mga Filipinos yung visa sa 2024, ready na kayo with all the requirements. Kaka-check ko lang kahapon sa Australian Immigration, hindi pa included yung Philippines dun sa visa. Kasi nga, hindi ka pa pwede mag-apply this year. So, kailangan abangan natin to sa 2024. Malamang yung visa na yon, just like other countries, magfo-fall siya sa subclass 462. So, tatandaan nyo, pag mag-check kayo ng details dun sa Australian Immigration website, pumunta kayo dun sa subclass 462. Make sure naka-follow kayo sa vlog or naka-follow kayo sa Facebook page ko. Kung ano man yung update, i-update ko rin kayo guys para alam niyo yung details, 'di ba? It's very important na updated tayo, alam natin yung details para alam natin kung paano paghandaan yung pag-a-apply natin sa visa na 'yan. Since nung pinost ko yung vlog nung September, ang dami kong tanong na na-receive. May mga nagtatanong sa YouTube, may nagtanong sa Facebook, may nagtanong din sa Instagram. Umabot sa Instagram, nag-inbox sa akin. I really appreciate na napanood nyo at nagustuhan nyo yung vlog. Dahil sa daming tanong, I've decided to pick the top 5 questions, the frequently asked questions. At kaya nga today, isi-share natin sa inyo yung mga sagot, no? Yung mga usual na tanong. Kailangan ba ng show money dyan? Pag nag-apply ba ako ng visa, kailangan ko ba mag-IELTS? And so on and so forth. So ngayon, simulan na natin. Dun sa isang question na tinanong sa YouTube. Ito yung sabi niya, guys, babasahin ko. What kind of health insurance would I need to acquire? Kasi nga dun sa requirements na mention yung health insurance. So according to Australian Immigration, we highly recommend for you to get a health insurance na magka-cover ng mga unforeseen medical treatment na kakailanganin nyo while you're on holiday for 12 months. Hindi nila in-specify kung ano, pero sinabi na medical treatment unforeseen na baka kailanganin nyo. Ano ba yung mga unforeseen, 'di ba? Malamang, while on 12 months, di naman natin alam. And we are not praying, 'di ba? Bigla ka madapa, natapilok ka, hindi ka na makalakad. So, you need to go to emergency or nilalagnat ka paulit-ulit, you need to be on clinic, outpatient. So, kailangan nyo kumuha ng hospitalization insurance at na may outpatient din at meron ding coverage ng mga laboratories just in case or ika-cover yung hospital bills nyo. Kasi while you're on holiday, hindi kayo ika-cover ng Australia sa expenses with regards to your health condition. So lahat yon shoulder nyo. Hindi naman in-specify na it's a required, but nilagay nila doon, we highly recommend na kumuha ng health insurance for the unforeseen events nga daw, yung mga medical
issues na posibleng mangyari while you're on holiday. So since sinabi nilang highly recommend, kumuha na lang kayo. Kasi once sinabi yon, kung hindi kayo kukuha, malamang hanapan, possible kayong hanapan, wala kayong mabigay. So hindi ma-approve yung visa nyo. And also, it's for your own security, 'di ba? Kasi ang mahal ng cost sa abroad kung ma-ospital or magkasakit, then hindi kayo covered ng government. So, it's very important and na-covered yung hospitalization in case ma-hospital, yung bills, yung laboratory, or yung mga outpatient, or yung madulas kayo, or whatever. So, kumuha kayo nun, kahit anong insurance company na international is okay. Just make sure na alam mong covered ka while you're in holiday in Australia. Kasi yung ibang insurance company, local lang ang coverage. So make sure yung kukunin yung insurance is itatanong nyo dun sa insurer na kakaver ba ako nito while I'm on holiday sa Australia. So importanteng covered kayo while on holiday sa Australia. So, next question. Ito, may nagtanong dito, pwede ko po bang isama ang partner ko or yung anak ko? Ito yung tanong niya. It's very clear and straightforward yung sagot ng Immigration of Australia dito. Hindi kayo pwedeng magsama ng asawa nyo or ng jowa, fiancé or ng dependent ng anak. Kasi yung visa nagka-cover lang sa'yo sa single application mo. So, for example, meron kang anak, gusto mo idalhin, hindi pwede yon. O for example, may asawa ka, or jowa, or whatever, karelasyon, hindi rin pwede. So, dapat individual yung application. Mag-a-apply ka ng visa, mag-a-apply din si partner mo ng visa. Third question, may nagtanong nito, kailangan ba daw ng IELTS? So, yung IELTS, sa mga hindi nakakaalam, yung English Proficiency. So, hindi nila in-specify na kailangan mo talaga yon. The immigration says na you must have a functional English. Ano bang ibig sabihin ng functional English? Ang functional English, ibig sabihin nakatake kayo ng relevant study related to that or nakatake kayo ng test. Walang sinabi na required score. Pero sinabi doon na either you take IELTS, general or academics, you can take PTE, academics, na-take ko yung dalawang yan. And then, pwede rin yung CEA, yung Cambridge English Advanced. So, yun. Hindi siya in-specify na dapat IELTS lang, but it's a requirement na meron kayong functional English. Ang ating top 4 question, ang daming nagtanong nito sa YouTube, sa Facebook, I guess sa Instagram, ang daming tanong na to. Kaya sinali ko siya dito. Ito, babasahin ko yung isa. Ano pong klaseng work ang pwede? I'm sure hindi lang sila, kayo din possible nagtatanong kayo anong klaseng work. Walang restriction guys. Hindi naman sinabi na bawal to, bawal yan. Pero dapat, hindi against the law yung work nyo. So, hindi pwedeng mag-drugs. Walang mga ganon. Okay, dapat yung mga legal na works. Kung hindi naman kayo choosy, yung mga works sa Starbucks. Kasi per hour yung bayaran nila dun eh. Hindi naman per month. Per hour ang alam kong bayaran doon ng sweldo. So, kung 4 hours kayo mag-work, 4 hours every hour, kung magkano yung every hour, kunwari $15, then times 4 hours. So, ganon. Kung hindi naman kayo choosy, I'm pretty sure makakahanap naman ng work doon, 'di ba? So, para naman doon sa mga choosy sa work, baka medyo maging complicated yung paghahanap nyo ng work doon. Pero, nothing is impossible naman. For me na nag-work na ng sobrang tagal abroad, wala talagang imposible sa taong matyaga, hindi nag-give up, hindi nagko-quit. Talagang push lang ng push, apply. Magkakaroon at magkakaroon kayo ng work. Ito na yung last natin, ang pang-5 question. Kailangan po ba ng show money pag nag-apply ng visa? 'Di ba? Tanong natin lahat yan. I'm sure kahit ako matatanong ko yan. Kailangan ko ba ng show money? Yes guys, kailangan. Ang sabi ng Australia, initially dapat meron kang at least 5,000 Australian dollars plus a fare back to your country. So meaning, sinisiguro nilang meron kang 5,000 Australian dollar plus yung pamasahe mo pabalik ng Pilipinas.
So, ganon. So, most likely, more than 5,000 AUD. Magkano ba yung 5,000 Australian dollar? I-google nyo na lang. Kasi yun yung initial amount na kailangan meron kayo para ma-make sure na masustain nyo yung stay nyo doon while wala pa kayong work. So, pag nag-apply ng visa, at least meron kayong 5,000 AUD plus yung pamasahe nyo, yung amount ng pamasahe pabalik ng Pilipinas. I hope guys, nabigyan ko kayo ng clarity dun sa frequently asked question, yung top 5. Kung meron pang ibang questions, please feel free to comment. Mas okay yung kino-comment nyo kasi pag sumagot ako sa comment, everyone can read it. So, hindi na, paulit-ulit na tinatanong sa inbox, nababasa din ng ibang tao. Pero syempre, if you are shy to show na nag-ask kayo ng question, it's okay. Feel free to inbox sa Facebook or sa Instagram kasi naka-open naman yung mga inbox ko, hindi ko sila ni-restrict, so you can inbox me there. Pero I would appreciate kung nagustuhan nyo tong video na to, kung magko-comment kayo below at i-share nyo sa mga friends nyo at dun pa sa ibang mga nagpaplanong pumunta sa Australia, or maybe yung mga friendship nyo gusto nyong kasabay pumunta ng Australia, dahil nakakalungkot kung mag-isa lang kayong pumunta, mas masaya pag dalawa or more, diba? I hope you like this episode. And remember to subscribe para sa ating future update regarding dito sa work holiday visa ng Australia. I will sure post another update once there's a new update from Immigration of Australia. I'll see you again next time.